Ayan, light ace itong bumisita sa atin. Ang concern ni sir is okay lang sir? Okay pag videohan ko. Ang nangyayari nito, sa palagay ni sir, matakaw kasi nga nagpunta sila ng Sual galing Binalona, nagkarga siya ng 800 pesos na gasoline. One way lang yon, more or less 60 kilometers yung distance. Sakto lang nakaabot sila doon, tapos kunti lang natira, natatakawan si sir. So sa estimation niya nasa 5 to 6 kilometers lang. Estimation lang yan mga kaibigan. So matakaw. At nangangamoy gasolina din eh. Tapos pinadar ko din, talagang tinest drive ko rin, talagang medyo palyado siya. Hindi siya ganun ka-responsive. So ang gagawin natin dito, patitinoin kung anong magawa nating tuning dyan para hindi rin siya hard starting. Hard starting din siya eh. Toyota 5K ito, light ace na van. So tingnan natin, check natin. Ayan, okay naman yung carb niya, original. Okay lang yung mga ganyang mist. Hindi naman siya nag-overflow. Wala. Hindi overflow. Opo, hindi. Ba? Tapos Nangangamoy ka eh. Oo, nangangamoy nga eh. Hindi ko alam yan. Yun pa mga kaibigan, yan oh, patay. Yung kanyang vacuum, so walang lines. Ito. Ayan, tanggal. Hindi ko alam yan. Halatang hindi rin naikabit. Tapos ano pa ba? Sige, yan na lang ang gawin natin. Paganahin natin. Check ko nga itong kanyang distributor. Contact point yung distributor niya. Contact point type. Okay. Maganda naman yung kanyang play sa mechanical. So hindi ganun ka-komplikado ang gagawin natin ngayon. Saka napansin ko rin eh, sa pag binira mo naman, humahatak naman siya. Saka sabi ni sir, wala din daw problema sa hatak, no sir? Wala naman sir. Nagamit nila, wala naman. Bago lang din ito kay sir eh. Malakas humatak naman yan. Malakas naman siya humatak, kaso malakas din sa gas. Isang cause niyan, pag hindi nagana yung ported. So paganahin natin yung ported, then feeling ko hindi talaga nakatuno maigi ang karburador. Siguro wala. Kasi pag pinandar, Filter sir, bumili na akong bago kasi wala pa. Hindi wala din, ganun din. madumi na yung filter. So tingnan nyo mga kaibigan, try kong paandar rin. Dapat yan, ganyan, andar yan. Yan. Maandar naman siya, syempre. Tapos tiga natin. Yan o. Pag binigla mo, kasi wala yung ported eh. So try natin. Okay, very good. Buhay yung kanyang ported. So gawin ko na lang doon. Mukhang delay siya eh. Mukhang delay timing yan. Gamitan natin ang timing guys. Kasi pag piniga mo, ganyan eh. Papalag siya tapos walang mabagal yung response niya mga kaibigan. Ganun ang problema kapag kayo dinaga ng ported. So na-detect natin yung timing niya mga kaibigan nasa 20 degrees. Napaka-advanced nun. Ang specification kasi nito nasa 8 degrees lang. So sundin lang natin yung 8 degrees. Tapos ito na nakatanggal para doon sa ported, kasi ported lang paganahin natin, ay ititrace ko kung may higop siya kapag nag-rev tayo. So ito yun, lagay ko dyan yung ating gauge. Tingnan natin kung pag nag-rev tayo higop yan. Okay, buhay siya. So dyan tayo kukuha papunta doon sa ported. So buhay na yung ported natin. Sige, dadalhin ko na lang sa dito. Ayan, dahil buhay naman na yung ating ported, tatakpan ko yung kanyang manifold vacuum. Matest natin yan mamaya, makita natin kapag nag timing light tayo kung gagana. So
So feeling ko gumana naman na kasi yan o, ganda na. After natin na mapagana yung ported, bago ko i-tune yung carburetor, iset ko muna sa 20 degrees mga kaibigan. Iset ko muna sa 8 degrees, sundin ko lang ito. 8 degrees before top dead center during idle. Naka-timing na siya mga kaibigan. Sinet ko na siya sa 8 degrees before top dead center. Sinunod ko lang yung specification without manifold vacuum, no? At paandaran natin, pansinin nyo yung under nya. Di pa ako nagtono sa carburetor, doon pa lang ako sa distributor. Okay yung kanyang ported na, okay na rin yung kanyang mechanical advancer. So paandarin natin. Yan. Mas madali siyang paandarin kapag ka nasa tamang degrees talaga. At yan, medyo mangatal pa yan kasi di ko pa ginalaw yung carburetor. Air and fuel mixture screw, gagalawin ko siya. Ito naman, pag gagalaw, walang bilang. Kung saan tumining, doon ako. Yeah, pag naramdaman yung humina or bumaba yung idle, balik kayo hanggang sa makuha nyo yung sweet spot, yung pinaka matining nya. Ayan, higpit ako konti. Yan yung sa pakiramdaman lang, pero yan, gagamitan ko pa yan ng RPM gauge para mas pulido. Response ng makina. Gamitan ko pa ng RPM para mas sigurado tayo. Yan na yung pinaka sweet spot nya. At saka tingnan nyo yung vacuum nya, napakaganda pa ng reading. It's a good sign of engine talaga. Ganda pa ng reading ng vacuum nya. At minsan yan ang ginagamit ko rin pag nagtono ako ng air and fuel mixer screw. Kung alin yung may pinakamataas talaga, yun yung mas mataas sa vacuum, mas better. Ayan. $21. Nakataas. Yan ay pinakamataas na, 21. Okay. Shout out pala kay Sir Randy Soriano from Binalonan. Nakita lang din tayo sa Facebook. Okay na, ganda na yung tono nya. Siyempre pagka palatandaan din na may singaw sa vacuum, yung ganyan na andar. At pag pinansin ninyo, pag kabit natin yan, pipino. Bye bye, Motozar. Thank you for watching.